Isang mapayapang hapon, Pilipinas. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na bumabati sa lahat ng nakikinig sa DZRH Radio at sa mga nanonood sa DZRH TV, lalo na sa ating mga kasamahang alagad ng sining at kultura sa buong bansa. Pag ganitong magpapasko, karaniwan natin naririnig sa halos lahat ng lugar pampubliko ang mga awiting tulad ng "Ang Pasko ay sumapit", "Mano po ninong, mano po ninang", "Sa Paskong darating", "Sino si Santa Claus", at marami pang iba na naging bahagi na ng ating holiday season dahil naririnig natin ang mga ito mula sa pagkabata. Aside from being Filipino Christmas carols, what do these songs have in common? Lahat sila ay unang isinaplaka ng mabuhay singers. At alam nyo ba, buhay na buhay pa rin ang mabuhay singers. And in fact, narito sila sa hapong ito para anyayahan kayong lahat na dumalo sa kanilang 65th anniversary concert na gaganapin sa darating na December 14. Kaya't huwag na huwag kayong aalis dahil handog namin sa inyo ay kalahating oras ng masayang kwentuhan at kantahan kasama ang tanyag na mabuhay singers dito lamang sa Art to Art. Magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Usapang sining at kultura para sa lahat. Art to Art. Nandito pa rin tayo sa Art to Art at napakalaking karangalan na makasama natin sa hapong ito ang dalawa sa orihinal na miyembro ng Mabuhay Singers, ang mga alamat ng awiting Pilipino na sina Ray Lucero at Carmen Camacho. At kasama din natin ang ating mga kaibigang nagtataguyod ng mga klasikong musikang Pilipino na sina Ginoong Michael Corosa at Ginang Sonia Rocco. Magandang hapon sa inyong lahat and welcome back, Sir Michael, to Art to Art. Welcome back to your original home, DZRH. Yes, original home. Yes. I want to cry. Oh. Kasi kadadating ko lang. And of course, belated happy birthday po. Thank you po. Yes. 23. Wow. So, maya't-maya, makakasama natin ang mga iba pang miyembro ng Mabuhay Singers. Yes. Na ipapakilala din natin sa madla mamaya. Pero bago yan, magbalik tanaw muna tayo sa 65 years ago. Ang maikling kasaysayan ng Mabuhay Singers. Sir Mike, bukod sa pagiging tagahanga, naliksik din kayo tungkol sa Mabuhay Singers at para kayo na rin naging unofficial chronicler ng grupo, no? Paano ninyo ipakikilala ang Mabuhay Singers sa ating mga sinasabi nating millennials at Gen Z? Magandang hapon po sa ating mga manonood. Alam po ninyo, ang Mabuhay Singers ay itinatag noong 1958, kaya 65 years na sila ngayon. At ang unang mga miyembro ng Mabuhay Singers noon ay dalawang trio na sikat nung panahon na yon. Ang Lovers Trio at ang Tres Rosas. Okay. So dalawang trio yon na nagkataon na nagtagpo dun sa Villar Recording Studio sa Escolta. At naroroon yung may-ari mismo ng Villar Records na si Don Manuling Villar. Tapos sabi niya, siguro pag pinagsama ang dalawang trio na ito,
makakakanta ng maganda. Kaya tinawag niya agad yung kanyang musical director na si Leopoldo Silos. Sige nga, subukin natin pakantahin ang trio na ito. So pinagsama agad ni Pulding yung tatlo para kumanta na pinakanta sa kanila yung Lawis-Wis Kawayan. At nung time na yon, nung panahon na yon, yung Lovers Trio, sa kasama ang palad, wala na silang lahat sa ating pili ngayon. Pero yung Tres Rosas, nandito pa yung dalawa. Yung sa Tres na Rosas na yon. Si Carmen Camacho at si Ray Lucero. Wow. Noong mga panahon na yon, bagong-bago sila sa Villa Records. Okay. Si Carmen Camacho ay champion ng tawag ng tanghalan noon na dapat ay lalaban sa national finals. Pero sa ganda ng boses niya, hindi na siya pinayagan ni Don Manoling Villar, yung may-ari ng Villar Records, na sumali pa doon sa finals. Sa halip, sabi, mag-record ka na. Kaya nag-record na siya. Wow. Pag nag-record ka na noon, professional singer ka, hindi ka na Hindi na pwedeng pwedeng sumali dun sa finals. finals. Tapos si Ray Lucero naman, noong panahon na yon, ay voice student sa UP, College of Music. Di ba? At nagkataon lang na kumakantas, nagre-record siya ng isang campaign song sa Villar Recording Studio. Pagbaba ni Don Manoling Villar, sino yung kumakanta ng Ilocano na yan? Kailangan kong maging singer yan dito, kakanta yung Ilocano na yan. Kaya kinuha siya. Tapos nun, nabuo na yung Tres Rosas, kasama si Nora Hermosa na medyo namayapa na galing naman sa Cebu. So, Carmen Camacho ay from Bicol. Ray Lucero is from Ilocos. Yung isa pa doon sa Tres Rosas, si Nora Hermosa ay from Cebu. Cebuana. Cebuana siya. Yun naman, talaga mas matagal lang nasa Villa Records yun eh. Pero biglang pinagsama silang tatlo, naging Tres Rosas sila. At yun, isang araw, hindi na nila matandaan kung anong petsa yon, pero pinagsama sila para kumanta. At yun na nga, naging Mabuhay Singers sila. Subok lang yun. At ang intensyon ni Don Manoling Villar, bakit Mabuhay Singers? Kasi unang-una yung pangalan ng recording company ay Mabuhay Records Corporation. Kaya talagang singing group ng kumpanya nila ang Mabuhay Singers. Pero tinanong ko siya, bakit po pinili nyo maging mabuhay yung pangalan ng recording group ninyo? Ay, ng recording company ninyo? Sabi, kasi gusto kong magpugay sa Pilipino. Mabuhay, sabi niya. At kaya, yung Mabuhay Singers mismo, nang binuo niya, ang intensyon daw niya ay magpupugay ang grupong ito sa pamana ng lahi ng musikang Filipino. Okay. At kaya aawitin nila ang mga folk songs, classical songs, lahat ng uri ng kantang Filipino na maipamamana sa mga susunod pang henerasyon. Ang galing kasi parang nung itinatag ang grupo, meron na talagang vision at mission, no? Yun yung inyong mission. So, pwede ko ba kayong tawagin Tita Ray at Kahit na lola. Carmen? Kahit na lola, pwede na anak. So, ano po ang sikreto ng inyong staying power sa Mabuhay Singers? Siguro sa pagmamahal dito sa industriya. Dito sa passion namin, pagkanta. Hindi talaga kayo tumigil kumanta? Hindi talaga. Wow! Ang galing! Ang galing! Na-mention ko nga kanina na may parang sentimental value nga ang pagdalo ninyo dito sa aming programa, dito sa aming estasyon dahil kayo ay matagal nang naging bahagi ng programang Serenatang Kumbidahan ng ating hindi malilimutan, of course, si Tia Deli Magpayo. So ano po ang mga alaala ninyo sa programang iyon? Marami, anak. Marami. But, Pumili po kayo ng tatlo. ayoko na mag-ano kasi naiiyak ako eh. Kapag po kayong umiyak. Kasi kakanta pa kayo mamaya. Ala, hindi pwede. Kasi sa mga awitin namin, doon namin naiaangkop ang aming sarili doon sa mga awitin na binalik sa amin. Kaya, kumbaga, yung mga awitin na yun, naangkop sa aming kalagayan sa ngayon. Yan. Kaya medyo hindi namin makalimutan lahat. So meron ba kayong parang
naalala talaga na ginawa sa programa ni Tia Deli na hindi niyo makakalimutan? Isang bagay, ako Ilocana ako. Ito Bicolana at Cebuana naman yung isa. Natuto ako ng Bicolana, natuto ako ng Cebuana. Kaya lahat ng awiting version, may Bicol, may Ilocano, Bisaya. Merong makukuha sa aming tatlo. Wow. Tsaka yung programa nila nun, yung Serenata Kumbidahan, Sabado ng gabi yun dati eh. Nag-uumpisa yun ng parang alas 10 ng gabi, natatapos ng hating gabi. Kaya isipin mo, sila, inaabot talaga ng hating gabi, umaga na ng linggo sila nakakauwi talaga nun. Oo Yung nga. ganon. Oo nga. At yung passion nila doon, na mula alas 2 ng hapon pa lang ng Sabado, Andun na kami. nag-ensayo na sila. So, para bang, ang tanong nga ni Ginang Sonia Rocco noon, di ba kinakanta nyo na ng matagal yan? Pero bakit practice pa rin kayo ng practice? Doon ka talaga hahanga sa Practice kanila. makes perfect. Sabi, bakit practice pa rin ng practice? Eh, gayong kinakanta na nila yung mulat sa pool nung unang panahon pa. Sabi ko, that's the discipline. Yun ang disiplina. Disiplina. Yes, Naalala ko meron ding isang actress na nagtanong sa akin kasi nagsi-stretch ako, nagwa-warm up ako bago magsayaw no sa programa niya. Tapos tinanong niya sa akin, bakit ka pa nagaganyan? Eh di ba magaling ka na? Sabi ko, kasi talaga namang dapat laging magpa-practice at laging magwa-warm up no bago. I'm sure sa pagkanta din, no? Laging din. kailangan mag-warm up muna at mag-practice. Mag-practice kasi sa repetition lang, nagiging magaling. Diba? Oo. Nako, nag-sermon tuloy. Sa mga estudyante ko. Pero sige, bumalik po tayo sa Mabuhay Singers. Nakapag-record kayo ng mahigit na 50 albums. Wow. Umawit sa halos 100 mga wika. Oo. Kasama na dyan ang iba't ibang mga ethnic languages ng Pilipinas. At ang mga awit na ito ay patuloy na tinutugtog at pinakikinggan kahit hindi na siguro kilala ng mga kabataan natin ngayon kung sino ang mga orihinal na umawit. Paano tumutulong ang inyong grupong Plaka para patuloy na sariwain ang musika ng Mabuhay Singers? Yan ang gawain namin ni Ginang Sonia Nung Rocco. nung nag-pandemic, itong programa ni Michael na sa tuwing alas 7 ng umaga, Sabado, nag-go on the air sa Pinas Radio, di ba? Sa For Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas ng ilang taon. E di sinara kasi nawala, nag-pandemic. So inisip namin na mag-online kami, ng Plaka collection niya. Eh, umpisa namin, siguro mga 2 years na, no? Or 3 years na. 2020. Ilang episodes na kami. 2020. Nung 2020 at August. 2023 na ngayon. So, Yes. inumpisahan Tatlong taon namin. na. Oo, inumpisahan namin, 4 kami, si Michael, si Janet, si June De Leon, tsaka ako. So, yun yung Plaka, Team Plaka ang tawag namin. At ang tinutugtog namin ay yung kanyang koleksyon. Na ewan ko, 3,000 records yata yung koleksyon niya. Koleksyon ng mga plaka. Vinyl. Kaya yung ibig sabihin ng Plaka, bukod sa Plaka, ay ang pamana ng lahi at arte at kultura at iba pa. Yun ang ibig sabihin ng Plaka, Plaka. So tuwing Sabado, alas 8, nung una hanggang alas 10 lang, tapos nag-extend to 11, nung huling Sabado, 11:30 na kami natapos. Wow! Sa dami po ng Plaka. Hindi, at saka may interaction kasi Yes, yes. naka-online kami sa StreamYard. Tapos they all tune in and like The listeners. kamukha nung nakaraang Sabado, si Carmen Camacho ang binigyan namin ng parangal dahil nga kaarawan niya sa November 23. So lahat ng kanta niya sa mga album na koleksyon ni Michael, pinatugtog, nakakaiyak kasi ang boses niya nung 1958, yung boses niya nung 2008, meron pang live. Iba talaga yung Ang galing. iba talaga yung dating na Ang galing. nakikinig ka Sabado, nagre-relax ka ng ating klasikong Pilipino na awitin. So, ayun, yun ang naging At bukod dyan, sa huling Sabado,
fini-feature naman ng Harana ng Puso na dati din programa ng radyo, ang Mabuhay Singers. So, nagre-record kami, tapos ipapalabas namin yung recording na nagsosolo sila, grupo. Nice. So, yun ang aming programa ng Plaka every Saturday. Okay. So itong programa ng Plaka every Saturday, this is online. Yes. Online. Online Okay. pala. So meron kayong upcoming concert on December 14. Is this face-to-face? Yes. Live? Ah, yes. Oo, Okay. live to. So kwentuhan nyo kami, what to expect from this upcoming concert? Face-to-face, live? May mga guests ba kayo? Sige po. Mabuhay Singers lang talaga ang itatampok natin. At ang pamagat ng konserto ay mga hiyas ng awiting Filipino, tampok ang Mabuhay Singers sa kanilang ika-65 anibersaryo. At hindi lamang maririnig ang Mabuhay Singers na kagaya ng dati pag naririnig silang kumakanta. Ang pinaka-intensyon talaga ng konserto ay para parangalan ang Mabuhay Singers sa patuloy nilang pagkanta sa loob ng 65 taon. Kahit naman kasi tumigil na sila sa recording noong 1978, nagtigil na sila ng pagpaplaka, bagaman nagkaroon sila ng CD na ginawa nila noong 2010, 2011, patuloy silang kumakanta sa maraming pagkakataon, sa iba't ibang okasyon. At sa radyo nga, nagpatuloy kami nung wala na yung Serenatang Kumpidahan, meron kaming Harana ng Puso na nagsimula noong 2006 at hanggang ngayon ay online na siya. So, gusto naming ipakita sa konsyerto kung ano ba ang naging halaga ng Mabuhay Singers sa kasaysayan ng lahing Pilipino. Kasi, yung Mabuhay Singers sa kanilang pagsasaplaka, naipreserba yung mga kanta natin. Totoo yun. Kung hindi nila, kung hindi sila nagsaplaka nito, sino kaya pa ang nagsaplaka? At paano maaalaala ang maraming kanta na ngayon nga yung mga pyesa wala pero nasa plaka at pwedeng mabalikan. Sabi nga nung isang batang kompositor na si ano ba apelyido niya, yung Alejandro Consolacion, sabi niya, hindi ka totoong korista kung hindi mo napakinggan at kilala ang Mabuhay Mabuhay Singers. Singers. So, ibig sabihin, kaya yung intensyon ng konserto ay ang Mabuhay Singers kahapon, ngayon, at bukas. Wow. Ano sila nung kahapon? Ano sila ngayon? At paano sila sa hinaharap? Ang aming ang sinasabi at gusto namin patunayan, sa hinaharap, mananatili ang Mabuhay Singers. Kasi nandyan ang kanilang plaka, na ilagay sa CD, na-upload, nasa Spotify, kahit nasa 3033, maririnig sila ng kabataang Yes. Pilipino. Yes. At Forever. at malalaman ng mga kabataang Filipino sa hinaharap ano ba ang mga kanta ng ating bayan na higit na katutubo, na higit na umuugnay sa kung ano tayo bilang mga Filipino. Kasama namin si Professor Jun De Leon, sinasabi niya nga, ang kanta, ang kinakanta ng Mabuhay Singers ay sumasalamin sa kung anong pagkatao meron ng mga Filipino. At ang sabi din niya na yung hiyas, hindi lang yung awit, kundi sila mismo ang mga hiyas Totoo. ng awiting Pilipino. Totoo. At sa ating pagbabalik, makikilala natin ang buong pangkat ng Mabuhay Singers na naghanda ng ilang mga awitin para sa lahat. Masayang kwentuhan at kantahan with the legendary Mabuhay Singers pagkatapos po ng ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Schedule ng mga inaabangang konsyerto. Update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghalan at teatro. Narito na ang Art to Art Calendar. Narito ang ating arts calendar. Sa sayaw, itatanghalang Ada, Lundag sa Hiwaga, isang dance, performance at multidisciplinary collaboration ng mga arts programs ng De La Salle College of St. Benilde sa December 11 at 12, alauna ng hapon at alas 7 ng gabi sa DAC Theater ng Naturang Paaralan. Kwento ni BJ Crisostomo at may choreography ni Nina Anonas.
Madonna Tinoy at Mix Villoso. Tungkol ito sa high school student na si Ada, biktima ng bullying na muli lamang madidiskubre ang sarili pagpasok niya sa mundo ng hiwaga. Dito'y makikilala niya ang mga Philippine mythical creatures tulad ng Bakunawa, Diwata, Duwende at Kapre. Sa sining biswal, matutunghayan ang art exhibit ni National Artist for Music Ryan Cayabyab na pinamagatang Tunay na Ligaya sa ground floor ng Green Hills Mall sa San Juan hanggang January 7, 2024. Kabilang sa collection ng 16-piece IV series na batay sa mga selfies na kinukuha ni Cayabyab at sa kanyang sariling album na One noong 1981 kung saan gumamit siya ng 16 na boses. Kasama rin sa exhibit ang malaking obra gamit ang acrylic bilang medium. Inihahandog ng Ayala Museum kasama ang Leon Gallery ang Splendor, Juan Luna Painter as Hero, isang multimedia exhibition kung saan tampok ang obra maestra ng pintor na Imeno Imeni na naglalarawan ng isang Roman wedding. Huli itong nakita sa publiko sa Paris 132 taon na ang nakakalipas. Makikita ang exhibit hanggang December 30 sa main gallery ng Ayala Museum, Makati Avenue, corner de la Rosa Street, Ayala Center, Makati City. Usapang sining at kultura para sa lahat. Art to Art. Tulad ng ating ipinangako, isang napakalaking karangalan na makasama natin sa ating programa ang walang kupas at walang kasinggaling na Mabuhay Singers. Sir Mike, dahil kayo ang malaking fan Literally. ng Mabuhay Singers, ipakilala niyo po sa amin ang mga Mabuhay Singers ngayon. Mga kaibigan, ang isang karangalan pong ipakilala sa inyo, ang mga bumubuo ng Mabuhay Singers ngayong nasa ika-65 taon na sila ng kanilang anibersaryo. Mula dun sa, ang mga binibini muna, si Cecil Santos, si Carmen Camacho na bahagi ng original, Ray Lucero, bahagi rin ng original, Emma Lucero, ate ni Ray Lucero. Peping De Leon na kampiyon sa hamon sa kampiyon, si Ber Dayap, kampiyon sa tawag ng tanghalan, si Eddie Suarez, ang aming magiting na mananaginting, nag-gitarista po, at si Marlon Marifosque. Sila ang bumubuo ngayon sa Mabuhay Singers. Wow! At syempre bilang pagdiriwang ng ika-65 anibersaryo ng Mabuhay Singers, nahilingan natin sila na maghandog ng ilang awitin para sa ating mga mapapalad na viewers and listeners. Pero bago po yon, Sir Mike, pwede ba ninyong bigyan kami ng konting background sa mga aawitin nila? 3 kanta ang inihanda ng Mabuhay Singers ngayong hapon. Ang unang aawitin nila ay yung mas lumang kalesa na nalikha pa noong dekada 60 at komposisyon nito ni Anacleto del Rosario at Levi Silerio. Kalesa. At yung ikalawa naman ay isang love song na medyo mabilis, parang bolero ang tempo nito. At ito'y komposisyon ni Leopoldo Silos at Serafio Y. Ramos, Hindi Ko Malilimutan. At ang ikatlo ay isang kantang pamasko na sila ang orihinal na nagsaplaka, bahagi ng kanilang long-playing album na inilabas noong 1963. At komposisyon din ito ni Serafio Y. Ramos, Sa Paskong Darating. Wow, angkop na angkop. Alright, mga kaibigan, live at alive dito sa Art to Art. Salubungin natin ng masigabong palakpakan ang Mabuhay Singers. Gising! Alin nga bang sasakyan pa? Tunay na maginhaw. Ngunit itong dating atin na kung tawagin ay kalesa. Subukin mong sakyan ito kapag hindi ka nag-enjoy kahit mabalik-balik lang sa Quiapo at sa Chinatown. Kadalasan pang mangyari kay buti ang kutsero at ulit ang mawing dilig kung masarap makipagkwento. Sa haba ng kwentuhan niyo ay hindi ka malulungkot kahit mahina ang takbo ay hindi na kayanin. Kung sasakay ay magdagaling, kalesa ang pipiliin. Kung may ulan
Lagyan ng kalesa, lalo patungo sa luneta. Kahit ka na nag-iisa, tunay rin masisyahan ka. Kung pagmamasdan ang kalesa, may kahapong maaalala. Ang panahon ng ating naglaho, Maria Clara. Tayo ay naligaya, nang tayo ay nagsumba. Taglay ang ating lambinan sa gitna ng halaman. Ang ating mga paligid ay naligayahan na rin. Ang simoy ng hangin at silat ng buwan ay naghandog ng alin. Ang bulaklak sa halaman ay nagsabog ng kagandahan. Ang bituin sa langit ay nagdidigan naman ako. Di ko na malilimutan ang ating kaligayahan. Nang ikaw at ako ay nagsambahan doon sa halaman. Tayo ay naligayahan, nang tayo ay nagsumpan. Taglay ang ating lambinan sa gitna ng halaman. Ang ating mga paligid ay naligayahan na rin. Ang simoy ng hangin at sinag ng buwan ay naghandog ng alin. Ang bulaklak sa halaman ay nagsabog ng kagandahan. Ang bituin sa langit ay nagdidigan naman ako. Di ko na malilimutan ang ating kaligayahan. Nang ikaw at ako ay nagsambahan doon sa halaman. Nang ikaw at ako ay nagsambahan doon sa aming halaman. Sa Pasko darating, Santa Claus nyo'y hapunin. Pagkat kayong lahat ay naging masunurin, dadalhan ko kayo ng mansanas at ubas. May candy at chocolate, peras, kastanyas na marami. Sa araw ng Pasko, huwag nang malulumbay, pagdiwang ang araw habang nabubuhay. Sa Pasko darating, Santa Claus nyo'y hapunin. Pagkat kayong lahat ay mahal sa akin.
asawa ko. Ang galing mo naman magsayaw talaga. Maraming salamat sa pag-unlak ninyo sa aming mga bisita sa aming programa. At syempre, inaanyayahan namin kayong lahat manood mga hiyas ng awiting Filipino, December 14, 7 p.m. sa Metropolitan Theater. Okay, so ang Mabuhay Singers, mga kaibigan, palakpakan naman natin sila muli. Hanggang sa susunod na linggo po, samahan ninyo kami ulit dito sa Art to Art kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Ito po si Lisa Makuha Elizalde, ang inyong balerina ng bayan, nagpupugay sa artistang Pilipino.